A pleasant evening to everyone, especially to you, ma'am. My name is Tanner O. Balazar from BS Scream. For our lesson tonight, is all about Article 6, Section 29. Pero bago natin discuss ang Artikulo 6, Sektor 29, ano nga ba ito? Section 29 is, no one shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. No public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed directly or indirectly for the use, benefits, or support of any sect, church, denomination, sectarian, institution, or system of religion, or any priest, preacher, minister, or other religious teacher, or dignity as such, except when such priest, preacher, minister, or dignity is assigned to armed forces or to any penal institution, or government orphanage, or leprosarium. All money collected on any tax leaved for a special purpose shall be treated as a special fund and paid out such purpose only. If the purpose for which a special fund was created has been fulfilled or abandoned, the balance, if any, shall be transferred to the general funds of the government. So, ayon dito sa Artikulo 6, Sektor 29, ay hindi dapat magbayad mula sa lapi galing sa kabangyaban. Maliban lamang ito ay talagang pinaglaanan ng ating gobyerno o pinagpondohan lamang. Gagamitin lang lamang ito sa mga importanteng proyekto na naka-attach sa ating pamahalaan. Ang isang example ito, isang magandang halimbawa nito. Halimbawa, merong isang project, isang example natin is halimbawa sa dito lang sa atin sa barangay, halimbawa sa chairman, meron siyang proyektong ini-endorse sa pamahalaan. So, nalagdaan na na naaprubahan ng gobyerno ang proyekto na kanyang gustong ipagawa sa ating barangay, sa ating komunidad. Tapos, may pondong binibigay ang gobyerno sa atin. Halimbawa, bibigyan siya ng pondo ng 1.5 billion or ganyan. Papagawa ng mga basketball court, ganyan ba? Or isang daycare center or pwede ring hospital. Yan ay ginagamitan ng pondo gamit na pamahalaan. Halimbawa yan ay mga pampublikong hospital. Pondo yan ng gobyerno. At dapat ang pondong iyon ay ginagamit lamang sa mga proyekto na nakalaan lamang. Hindi ito pwede gamitin sa pangsariling gastos ng ating namamahala. Halimbawa, mayroong proyekto dapat na papagawa si mayor, may papagawa sa siyang pampublikong hospital, pampublikong gym. Tapos, yung pondo binigay sa kanya is 1.5 million. Tapos, ang nangyari lang pala ay half lang ang price ng binigay na pondo is pinagawa niya tapos ibinubulsa nila. Kadalasan naman kasing ganun talaga. Halos ganun ang ginagawa ng ibang mga politiko sa pondong binibigay. Pinakamalaki example niyan ng panahon ng pandemic. Halimbawa niyan, meron na issue to sa amin issue to. Isa to malaking issue sa amin sa municipality namin. Nagre-report sila ng sa damakmak na patient ng COVID-19, maraming na COVID-19 daw kahit na di naman na COVID-19. Tapos siyempre yung gobyerno, health department ng gobyerno, magbibigay ng malaking pondo para tulong sa mga mamamayan natin na nagkakasakit dulot ng COVID-19. Pero hindi naman. Ganun yun. Bawal din ito kahit anong sektor pa man ng sistema ng relihiyon o sino mang pari, pastor, ministro, iba pang mga guro o digtaryong relihiyon bilang ayon ng ganiban kung gayon ay pari, pastor, ministro, digtaryo, katalaga sa sandatang lakas o alinmang institusyon pinal ay ampunan porsyon ng pamahalaan.
Ibig sabihin, kung pagplanuhan ng gobyerno na ito, kailangan pondong ito ay kailangan para dito sa mga manggagawa nating mga pastor is bibigyan na ng pondo yan. Pero kadalasan naman hindi naman talaga nabibigyan ng pondo talaga yun sa ibang mga ministro na napapagawa ng mga kanilang establishmento. At kahit pa sa mga kahit daw sino sa kahit ilang pang kahit saan pang sektor basta't hindi na aprubahan ng gobyerno ay walang karapatan na gastusin ang tax na nagagamit natin na binabayad natin kasi itong kaban-bayan ito yung tax na binabayaran natin, ito yung para araw-araw tayo nakatas sa mga sweldo natin, mga nagtatrabaho, ito yung binabayaran nila tax. So yun yung parang bali, yun yung parang sweldo ng mga politiko or ng mga sa atin, parang talaga natin mga mamamayan, may tax tayong binabayaran. Yung mga tax na yun, yun yung nagiging sweldo ng mga ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At pangatlo, sa lahat ng salapi na ilikom sa anumang buwis ipinataw, tanging layunin ay dapat ituring ng isang tanging pondo at dapat ipambayad lamang sa layuning iyon. Yun, 'di ba? Sabi nga doon, kung yung pondo na yun ay para lamang sa isang proyekto lamang ay dapat doon lamang yun. At kung may sosobra naman ay kailangan tong ibalik o ibalanse. Kailangan ito mailipat sa pangkalahatang pondo ng pamahalaan. Kung halimbawa, sumobra ibigay na pondo para doon sa isang proyekto, may sobra. Hindi mo kailangan ibulsa yun. Hindi mo kailangan na, may sobra naman sa pondong binigay ni chairman, dapat ang gawin natin, hati-hatiin natin, pamigay natin sa mga natin, barangay official natin, ganyan yung nangyayari. Pero hindi, dapat ibalik ito upang mailahad naman sa susunod pang proyekto na popondohan ng pamahalaan. So, that is my reporting for tonight. Thank you, ma'am.